Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood sa Channel 19. At happy Monday po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po ang inyong weekend? And yes, I'm back to work. Salamat po kay Maricel Halili na pansamantalang humalili sa akin. At bago po natin simulan ang ating programa, gusto ko pong magpasalamat. Ang taus-pusong pasasalamat ko po sa lahat ng nag-post po ng kani-kanilang mga mensahe ng get well wishes. Mga kapatid, thank you po. Hindi ko man kayo masagot isa-isa. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong dasal. Well, I'm back. Meron pa po akong hindi nyo lang nakikita pero meron pa pong cast yung aking kaliwang leg pero pwede na bumalik sa works. Kaya present na po ako at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at samahan nyo po ako sa buong oras ng usapang pagbibigay serbisyo publiko. Simulan po natin ang buwan ng Hulyo sa isang makabuluhang usapan dito po sa ating programang Sagot Kita. Alam nyo ba na nasa 3.6 milyong Pilipino po ang nakararanas ng mental health problem? Yan po ay datos mula sa Department of Health noong 2020. Bukod po kasi sa di magandang epekto ng pandemya, mas nagiging aware na po tayo sa isyong ito. Kaya naman inilunsad ng PhilHealth ang kanilang mental health package. Hihimayin po natin yan maya-maya lamang. Aalamin din po natin kung ano-ano ang serbisyong ino-offer po ng National Center for Mental Health. Napakahalaga pong bigyan natin ng kahalagaan ng pansin yung ating mental health. Ako myself, ako po may anxiety. I get anxiety attacks sometimes. Several years ago, ay madalas po akong inaatake ng aking anxiety. Na pag yan po ay napapabayaan at hindi na-acknowledge, hindi po naiintindihan ng isang taong dumadanas nito, maaari ito kasing mauwi sa mas malalang kondisyon. Maaaring mauwi siya sa depression. Actually, ito lamang po nitong nakaraang weekend, parang for after a long time, bigla po ako ulit inatake ng anxiety na parang hindi ako makahinga, just looking at my left leg na nakakast, na yung thinking na 2 weeks siyang nakaganon, biglang umatake po yung aking anxiety na as if na hindi ko alam kung inaatake na ako sa puso, hindi ako makahinga, hindi ako mapakali, nababalisa ako, tas kung ano-anong negative thoughts yung pumapasok. So isa po yan sa nakakaapekto sa ating pang-araw-araw. Now, kung siguro ako hindi ko naintindihan or hindi ko pinatignan yung mga past episodes ko ng anxiety ko, mas mahihirapan akong i-handle ito. So now that I understand it, mas alam ko na kung paano ko siya haharapin pag inaatake ako. Kaya sana po ganun din yung gawin natin. Which is good na sa PhilHealth ay meron ng ganitong pakete na hindi na natin iisipin na ayoko magkonsulta kasi dagdag bayad na naman yan or mahal ang bayad. So ngayon, mayroon na pala. So ang ating question of the day, mga kapatid, kumusta po ang inyong mental health? May mga pagkakataon ba na may atake rin po kayo ng anxiety or do you think you need help because you're going through, kasi magsisimula yan sa loneliness, sa sadness, tapos magiging anxious ka na, tapos pwedeng mauwi po yan sa depression. Ano pong ginagawa rin nyo doon sa how do you handle pag po inaatake kayo or may problema po kayo sa inyong mental health? Or napatignan nyo na po ba yan? Kung hindi man, bakit hindi? Share po kayo sa amin. Makikinig po kami at babasahin po natin yan mamaya po isa-isa. At kung may gusto po kayong ikonsulta sa ating guest, may mga katanungan po kayo, concerns, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream. Bukas din po ang ating tanungan hotlines. Better po na tumawag po kayo ng diretso sa amin at diretso rin po namin kayong i-connect sa ating mga guest. Maaari po kayong tumawag sa 8631-5788
or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Tawag na po kayo para agad po namin kayong ma-entertain yung inyong mga calls or mag-post na nga po kayo sa ating live stream. Simulan na po natin ang ating talakayan, mga kapatid. Oras natin, 6 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Live via StreamYard. Kasama po natin si Sir Glenn David. Siya po ang Senior Social Insurance Specialist ng Benefits Development and Research Department ng PhilHealth. Magandang hapon po sa inyo, sir. Welcome po sa programang Sagot Kita. Yes, magandang hapon po, Ma'am Cheryl Cosim. At magandang hapon din po sa lahat po ng inyong taga-subaybay at taga-pakinig ng inyong programa. Sir Glenn, thank you ha. Salamat po sa inyong oras. Okay, can you give us a background about PhilHealth's mental health package? Kailan po ito inilunsad? Yes po, ang outpatient benefits package para sa mental health po ay inilunsad po ng PhilHealth noong October 12, 2023. No? Ito po ay nakaraang taon na kung saan po ito po ay tumutugon sa komplementasyon po ng kasalukuyang programa ng Department of Health na tinatawag po na MHGAP or Mental Health Gap Action Program. Mm-hmm. So as we complement po the benefits or the program po of the Department of Health, naglunsad po tayo ng benepisyo para po sa mental health. At para po sa benepisyong ito po ay naka-anchor din sa batas po ng mental health. Ito po yung RA 11036 na kung saan sinasabi po sa batas na ang PhilHealth po ay gagawa ng benepisyo para sa mental health. Mm-hmm. At of course, because of the Universal Healthcare Law or the UHC law, as we expand the benefits po, na hindi lang po yung physical but also the mental health of our Filipinos. Okay. May dalawang klase po ito. Simulan po natin doon sa general package. Pakipaliwanag nga po, Sir Glenn. Yes po. Meron pong dalawang benepisyo. Ang general mental health benefits package po para sa mental health, ito po ay may benepisyo na nagkakahalaga ng 9,000 pesos kada pasyente po kada taon. Ito po ay maaaring i-avail sa mga primary care facilities na meron pong trained o may kasanayan sa MHGAP. So kung sila po ay trained na MHGAP at nasa primary care po, maaari po silang magbigay ng serbisyo para po sa mental health benefits package. Kasama po sa serbisyong nabanggit ay yung tinatawag pong assessment ng mga doktor na trained ng MHGAP para po malaman natin kung ano po ba talaga yung kondisyon ng pasyente. Gayon din po, meron po siyang mga follow-up visits kinakailangan para po tuloy-tuloy po yung magiging gamutan po or konsultasyon po ng mga pasyente. Mm-hmm. May mga basic laboratory test at diagnostic test din po na nakapaloob sa benepisyong ito. At yung psychosocial support and psychoeducation naman po ay ibinibigay din para sa benepisyong ito. Ngayon po, kung kinakailangan ng gamot, ito pong mga primary care health facility po na MHGAP trained ay kasalukuyan pong binibigyan ng gamot sa ilalim po ng Department of Health. Mm-hmm. So yun po ang benepisyo for the primary or general mental health package. So this is the general package. Halos doble po ang coverage naman kapag doon sa specialty package. Pero ano rin po ang pinagkaiba nung general dito nga po sa specialty package, Sir Glenn? Yes po, tama po kayo. Ang specialty mental health benefit package po ay nagkakahalaga ng 16,000 kada pasyente kada taon. Ito naman po ay para po sa mga nangangailangan na kailangan po matignan or makonsulta po ang mga espesyalista. Like for example, kung kailangan po ng psychiatrist, neurologist, or psychologist, so pupunta po sila sa mga specialist or specialty mental health center po or health facility na merong ganito pong mga available na specialist na sila po ang titingin at magbibigay po ng kaukulang mga rekomendasyon at mga diagnosis po para sa pasyente. So kung sa general po may mga assessment, may assessment din po kasama ang specialty na kung saan i-assess po nga po sila ng mga nasambit ko ng mga list of specialists. May mga laboratory din po, diagnostic test, at
kasama po dito yung psychoeducation, psychosocial support, gayon din po yung psychotherapy, no? Para po magtuloy-tuloy rin po ang magiging paggaling ng pasyente. At yung gamot naman po ay kino-complement din po niya yung kasalukuyang programa ng Department of Health na kung saan nagbibigay po sila ng mga gamot, no? Para po sa mga mental health na gap, na may mental health gap program po. Mhm. So ano pong mga mental health condition yung covered ng mental health package? Kanina po nabanggit ko, like I have anxiety and meron po 'di ba ang nagsisimula yung mental health issue kasi sa pagiging lonely, pagiging sad, tapos pwede po siyang mag-elevate to a more serious health condition. Ano-ano po ba ang covered po dito? Well po, ang benepisyo po ng outpatient benefits for mental health ay naka-anchor po siya sa MHGAP program po ng Department of Health. So sa kasalukuyan po, kino-cover po natin ang mga kondisyon kagaya po ng depresyon, yung nabanggit niyo po kanina, Ma'am Cheryl, no? Psychosis, epilepsy, dementia, gayon din po yung mga self-harm or mga suicide, at yung may mga mental at behavioral disorder para sa bata at matanda. So yun po yung kasalukuyang kino-cover po, no, para po sa benepisyong ito. Pero Sir Glenn, parang hindi naman po maintindihan ng isang individual kung ano bang stage or ano ba yung nararamdaman nila. Basta paano kung kunwari talagang balisa lang sila or nakikita nila talagang may problema at gusto pong magpa-consult, at least initial consultation. Is that covered? Well, Ma'am Cheryl, tulad na nasabi ko po, no, maaari po silang pumunta sa mga MHGAP trained na primary care facilities. So ito po ay parang initial po na assessment na ginagawa ng mga trained na primary care physician. At kung kinakailangan po na sila po ay mas matignan pa, no, ng mga espesyalista, tsaka naman po sila i-refer sa mga specialist center po. So ganun po gumagalaw yung benepisyong ito. Okay. Kumbaga, magpa-assess muna po sila either to the primary care na may mga trained na MHGAP. At kung doon po, maaari na silang magamot at mabigyan po ng kaukulang mga interventions, doon po, pwede na silang makabenepisyo, no, ng programa. Oh. At kung kinakailangan po, na for example, nakita po ng isang primary care physician, ay kailangan niya ng espesyalista, kailangan nating i-refer sa neurologist, sa psychiatrist, or sa psychologist. Tsaka naman po siya i-refer sa mga pasilidad na may ganitong mga espesyalista. At ito naman po ay i-refer nila, no, kung mas maganda po yung mga accredited ng PhilHealth para ma-enroll po sila sa programa ng PhilHealth. Sabi niyo nga po dapat sa primary care facilities na accredited ng PhilHealth. Saan po namin makikita yon? Paano namin malalaman na saan available yung sabi niyo pong mga MHGAP trained centers? Training, ano nga po bang tamang term doon, Sir Glenn? MHGAP po is Mental Health Gap Action Program po. Pero sa PhilHealth po, ito pong mga MHGAP trained na facility po ay ina-accredit at kinokontrata po ng PhilHealth. So sa kasalukuyan po, sa NCR po, nangunguna po dyan syempre ang National Center for Mental Health. Meron po silang, they are contracted po, no, to provide both the general and specialty mental services. And then meron din po tayo sa Pampanga. Ito po ang Maribeles Wellness and Mental Center. At meron din po tayo for general po sa Davao, no? Ito po ang City of Mati, Balay, Paanakan. So sa kasalukuyan po, since nag-uumpisa pa lang po ang programa ng PhilHealth para sa outpatient mental health, so meron po tayong 3 na health facility na kinontrata, no, para po magbigay ng ganitong serbisyo. So balit, patuloy naman po ang PhilHealth na nakikipag-ugnayan, no, sa mga natitrained na MHGAP provider po ng Department of Health para naman po ay sila po ay maging accredited at contracted ng PhilHealth. Nang sa ganon, itong ating mga kababayan po, kapag pumunta sila sa mga ganitong pasilidad, ay mako-cover po yung kanilang benefits. Pero are you saying, Sir Glenn, na kailangan muna talaga dumaan dito sa MHGAP trained, itong yung mga centers po na accredited nyo bago makapunta sa talagang mga
mga specialists po sa mental health, or as long as accredited po yung hospital na yon ay pwede na rin? Kasi wala pong mararating yung tatatlo pa lamang po na training center, di ba? Ay, mga MHGAP facilities po. Opo, marami naman na po na trained, no, ang DOH pagdating po sa mga MHGAP. Pero po ang PhilHealth po kasi, nakikipagkontrata po siya, no, para po makipagnegosasyon sa mga health facility na to, para po sila po ay mapabilang sa programa. Tama po kayo, no, kaya po nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga health facilities, sa mga LGUs, na meron pong mga trained MHGAP na facilities para po maging contracted health facilities. Because access really is very important po, no, pagdating sa mga benepisyo ng PhilHealth. Po. At tuloy din po kami nakikipag-ugnayan sa DOH upang kami po ay we work hand in hand, no, para po mas marami po ang mabigyan ng access para po sa benepisyo ito. Hindi, pasensya na po, pero tinitingnan ko lang kasi naman kung paanong mas mabilis. Kagaya, kunwari po, yung hospital na pinupuntahan ko, there's this certain hospital, they accept naman po PhilHealth. Tapos kung nagkataon na yung psychiatrist ko ay doon naman din, nagki-clinic, hindi po ba pwede doon ma-apply po yon bilang PhilHealth member po ako? Well, kung mga specialty center po ito at may mga available po na neurologist, psychiatrist at saka psychologist, pwede po sila makipagkontrata kay PhilHealth. At kung license naman po sila na hospital from DOH, we contract them po para po maibigay yung serbisyo. Pero for those standalone facility po na, for example po, hindi kompleto, kasi meron po tayong mga requirements para makontrata po ang isang health facility para po sa serbisyo ng mental health for general at saka specialty. So kung kaya pong makomply itong mga requirements na to, then PhilHealth po, ikokontrata natin sila para po sila po ay maisama or makapagbigay ng serbisyo po para po sa programa ng mental health. Ano pong kagaya po ng anong klaseng facility, Sir Glenn? Well, para po sa general mental health po muna, Ma'am Cheryl, no? Ang general mental health po, ang piniprefer po natin ito pong mga primary care facilities, kagaya po ng mga rural health, mga MHO, mga city health office, na nasa community level po, no, na kung saan sila po ay may mga tao na nasanay para po sa MHGAP. So kung meron po sila mga trained na ganitong mga doktor at nurse ng MHGAP, maaari po silang mag-apply kay PhilHealth para maging isang general mental health provider para sa mental health. Para naman po sa mga specialty mental health center, Ma'am Cheryl, ito po yung mga level 2 at saka level 3 hospitals, including level 1. Kung may mga available po sila ng mga psychiatrists, neurologists, psychologists, they can apply as well, no, for this benefits package para sa specialty mental health benefits po. So hindi po basta... ini-ensure kasi po... Ay, sige, go ahead, Sir Glenn. Sorry po. Sige po, go ahead. Apo, kaya po natin kinokontrata itong mga pasilidad na ito kasi we want po to ensure na kapag pupunta ang isang pasyente sa ospital or sa isang pasilidad na sinasabi natin siya ay mental health provider, ay kaya niya po maibigay yung kabuuang serbisyo at siya po ay may kompletong mga human resource na kinakailangan, no, para makapagbigay ng serbisyo po para sa mental health. Pero yung pong mga kagaya po, para po lang, wala lang, naisip ko lang, Sir Glenn, na para mas mapabilis at mas dumami kaagad, yung pwede pong puntahan ng mga tao, ay yung mga accredited na po ng PhilHealth. Diba? Pwede pong PhilHealth na magtanong, meron ba kayong ganitong facility? Isama na natin doon sa accreditation. Ginagawa rin po yan ng PhilHealth po, no? So, meron po kaming mga reach out sa aming regional office. At kung saan po, kapag nakita po nila, no, na capable po ng mga health facility nito, kinakausap po nila para maging provider po ng mental health. Okay. Ay, kasi po, sabi so, meron po mga pending na naka-apply. So, hindi ko pa po siya paharing sabihin. Since hindi pa po official po, no, yung kontrata nila. So, meron naman pong mga kasalukuyang pong pinoproseso, no. At later on po, dadami pa naman po itong mga
health facility na to na makakapagbigay po ng serbisyo sa ating mas maraming kababayan. So kung ang isang individual may private psychiatrist, hindi mako-cover yon, hindi pwede? Well, kung private psychiatrist po siya, like for example, nagpa-private clinic po siya, pwede po siya makipag-MOA no, sa isang health facility na walang psychiatrist. And then, babayaran po kasi ng PhilHealth yung mismong health facilities. No? At mag-uusap po si psychiatrist na ka-MOA niya, kung makipag-MOA siya, kung paano po ang magiging agreement nila on the payment. Okay. Alright. Well, break lamang po tayo ng kaunti. Babalikan po namin kayo, Sir Glenn, kasi baka may mga tanong po yung ating mga kapatid. So, wag po kayong bibitaw. Patuloy po namin kayong inanyayahan na sumali sa ating discussion. Baka may mga concern po kayo or may mga katanungan, maaari po kayo mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, kumusta po ang inyong mental health? Share nyo po yan sa amin. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream at maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines kung gusto nyo pong kumonsulta or meron din po kayong concern doon po sa nauna nating kaninang napag-usapan na benefit package po, mental health benefit package po ng PhilHealth. At this point naman po, makakasama natin via StreamYard si Dr. Rodney Boncajes. Siya po ay Psychiatry Chief ng Office for Special Concerns ng National Center for Mental Health. Magandang hapon po sa inyo, Doc Boncajes. Good afternoon, Sherry. Isang malusog na hapon sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Salamat po sa inyong oras. Doc, ayun po, ano po ba yung mga kadalasang kondisyon ng mga mental health outpatient? Yes, oo. Yung ating mga pangkaraniwang nakikita sa ating outpatient services or section dito sa NCMH ay yung common pa rin na lumalabas na mga mental health conditions such as depression, anxiety, schizophrenia, bipolar disorder. So, yun yung karamihan. Pero definitely, dahil ang NCMH ay isang National Specialty Center at isang end referral hospital, maliban doon, nagkakaroon din tayo ng mga pailan-ilang kaso. For example, ng mga individuals or service users na nagkaroon ng problema pagdating sa kanilang substance use disorder o kaya ay neurological conditions such as dementia, autism spectrum disorder, and seizure or epilepsy. And maliban doon, ang NCMH din ay meron din kaming Women and Children Protection Unit na nagki-cater naman dun sa ating mga kababayan na nagkaroon ng na biktima under the Women and Child and Children, yung VAUCI o yung Violence Against Women and Children. So, yun yung mga kalamitan nating nakikita. At sa inyo pong obserbasyon, Doc Boncajes, dumarami ba yung mga Pilipinong may mental health problems po? Over the past years, including the pandemic, tumaas talaga yung numero. No? Tinitingnan namin siya in many ways. Like for example, the impact of pandemic itself. Kasi alam natin na halos lampas yun ng 2 taon at lahat na tayo ay naapektuhan. Even those individuals na hindi nagkaroon ng mental health condition at any point ay nagkaroon talaga ng stressful na situation because of the COVID. So, yun din, dahil doon marami yung nangailangan ng tulong kasi they remain isolated in their houses, some cannot go to work, some has been shifted from a usual na face-to-face into online na hindi nila masyado pang navigate with. So, ang daming nagkaroon ng mental health problems or concerns during the COVID. And definitely after that COVID, ano na rin siya, nagtuloy-tuloy na rin siya. Siguro dahil na rin sa awareness. No? Marami na rin sa ating mga kababayan ngayon nakakaalam ng importansya or kahalagahan ng kanilang mental health. Kaya tinitingnan namin na yung pagtaas ng numero ay hindi lang dahil sa dumarami yung nagkakaroon ng condition, pero mas nagiging aware na yung mga tao. Kasi meron namang nagpapakonsulta na ang kanilang kagustuhan ay ma-check lang muna yung kanilang sarili kung nagkakaroon na ba sila ng mental health problem, not necessarily na talagang affected na yung functionality nila. So that can be attributed doon sa increased awareness ng ating mga kababayan about the importance of mental health. Na maagapan, Dr. Boncajes. Kasi yun nga, ayaw po nating umabot sa punto na naaapektuhan na yung pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin po nun, medyo nagpo-progress po yung inyong problema sa inyong mental health. Kaya napakahalaga nung maagang pagpapakonsulta at saka yung
Kasi yung iba, allergic pag narinig yung National Center for Mental Health, 'di ba? Iniisip kagad nila na nasa advanced stage na or yung psychosis, ayan, yun po lang yung mga dinadala dyan. But actually, not. Which is good na mayroon na pong ganitong package sa PhilHealth. So, ang NCMH, Dr. Bon Cajas, ilalim po kayo ng DOH. Kayo po ay Yes. automatic na accredited for mental health package. Magandang tanong po yan, no? Pag sinabi po kasi natin na accreditation to any PhilHealth packages, kailangan po talaga ng hiwalay niya na evaluation ng PhilHealth kahit na po kami ay government hospital. So, that is applicable to all government hospital as well. So, meron po mga standards or sinusundan na mga requirements at pag yun po ay na-fulfill natin, dun pa lang po mabibigyan ng accreditation yung isang institution for whatever packages na naka-ready for PhilHealth. So, fortunately po, ang NCMH po ay accredited naman na po for the benefit package ng mental health ng PhilHealth. So those benefit package po includes admission or inpatient and outpatient mental health benefit package. Admission. Pero ito pong ano natin muna ay outpatient, ano po? Yes, yung itong package po ng PhilHealth. So, ano po yung mga serbisyo na pwedeng ma-avail under PhilHealth mental health package sa NCMH po? Pwede ba yung simpleng, kunwari po ako, hindi ko maintindihan, yung balisakay, hindi mo talaga na lang maintindihan, pero alam mo there's something wrong. Hindi mo maano kung mental health. Pwede po bang pamapunta lang kami bilang PhilHealth member na gusto ko lang pong ma-assess, kamusta yung aking mental health? Well, that will fall, Ms. Cheryl, dun sa process of evaluation. Kasi definitely before we come up with an intervention o yung ano yung appropriate na medication, kung kailangan na medication, or mga testing na kailangan or other intervention, kailangan muna na magkaroon ng evaluation. So yun pong sinasabi ninyo na magpapakonsulta muna para makasigurado kung meron bang condition or wala, yun po ay kasama na po yun, yung evaluation or assessment. Kasi maliban po sa evaluation or assessment, yung iba pa po na covered ng PhilHealth Outpatient Benefit Package would include yun pong intervention or treatment. So that can be po medication kung kailangan ng gamot, psychological intervention kung kailangan ng mga therapy, psychotherapy or ng counseling. Meron din pong coverage pagdating sa diagnostics kasi for example po no, para malaman natin kung ano pa ba yung ibang kondisyon na pwedeng naging dahilan kung ba't nagkakaroon ng manifestation sa changes in behavior or pag-uugali or emotions ng ating mga service user or kliyente, ay kailangan muna nating magpa-laboratory din kasi baka mamaya ay meron pala siyang thyroid problem, meron pala siyang infection. So, yun pong diagnostics through laboratory and other means of identifying possible cause of the condition ay kasama din po sa coverage ng PhilHealth. So, evaluation muna. Paano po makaka-avail ng services? Walk-in ba yan? Kailangan po ba ng pre-registration? Kailangan muna ba naming tumawag at maghingi po or magpagawa po ng appointment? Yes po. Yun po ating outpatient service ngayon kasi Ms. Cheryl ay pumapalo po yung aming mga service users or aming mga patients na tinitingnan ng around 300 to 400 per day. So para po mabigyan natin sila ng ganun po karami. Para po, bilang ano po, no, End Referral Hospital or National Specialty Center pagdating sa mental health sa Philippines. So, para po mabigyan natin sila ng mas kalidad na serbisyo ay nagkaroon po ng sistema simula po noong January na meron pong pre-booking or kailangan po muna na magkaroon ng registration or online para po makapagkonsulta. Yun po ay sa ating outpatient. No? Ngayon po, kami din naman po ay, dahil End Referral Hospital, yung mga emergency cases naman po natin, yung talagang hindi pwedeng sa outpatient titingnan kasi talagang emergency, kailangan ng paunang lunas or ng karampatang aksyon, ay bukas naman po ang aming emergency room, psychiatric emergency room ng 24/7. At yun po ay hindi kailangan po ng online na registration as compared po dun sa outpatient. So, yun po, meron na po kaming sistema ngayon ng pagbubook ng ating appointment pag sa outpatient services po. Ano pong may expect namin? Can you walk us through po, Doc Bon Cajas, ng step by step po? Sabi nyo nga po, kailangan may pre-booking tayo. So, online po or tawag po ng hotline number? Online po yun, Ma'am Cheryl. Hindi ko lang ma-access yung
yung site, pero pwede nyo pong puntahan ang aming NCMH Outpatient section na page sa Facebook. Tapos nandun po yung detalyadong step-by-step ng pag-o-online. Meron po dong link na inyong fill outan. Technically po, pag na-fill out po natin yon, nandun po lalabas yung mga petsa na available or bakante para sa consultation. Mamimili po kayo doon. And then makakakuha po kayo. Pag nag-book po tayo ay, pag natapos po natin yung booking, magkakakuha po tayo ng confirmation from our team, from our outpatient, and then yun na po yung susunod nun. Magpapakita na po kayo dun sa oras na na-schedule po para sa inyo. Ayan, dito po, okay, you go lang po sa FB page ng NCMH Outpatient section. Makikita nyo po agad yon. Tapos may nakalagay po dito na advisory, yung pinakauna nyong makikita ay para sa mga nais makapag-schedule ng check-up, mayroon na po tayong registration. Ayun. Tapos nakalagay po doon yung link, yung face-to-face consultation. Tsaka meron din palang online consultation. No, Doc? Yes po, meron po. Meron lang po silang certain criteria. Like for example, ang pagkakatanda ko po ay yun pong mga unang consultation ay pwede po siya ng online, tapos yung mga succeeding consultation po ay face-to-face na. Ayun po. Ayun po. You just, nakalagay naman po doon yung link, tapos you just click on the link kung gusto nyo po yung face-to-face consultation or online consultation para makakuha po kayo ng schedule. So, ganun lang po kadali. Pero, mabilis, may mga open schedule ba talaga, sir? Baka, ano ba yan? Baka naman ang waiting time, 2 linggo, 1 buwan, or buwan na abutin. Do we have, ano po? Or minsan na-overwhelmed din po kayo? Yun po yung sinabi natin kanina po. Nung nagbukas po ang NCMH after the COVID, pumapalo na po kami ng halos 500 to 600 per day. So, imaginein po din po natin na parang as much as we would like to give the services in a more quality and time for our patient, pag ganun po karami, definitely ay mayroon pong somehow na makukompromiso. Kaya po, ayan, nagkaroon na po ng booking system. So, hindi lang po ako aware kung ano na yung waiting time natin, pero definitely po ay talaga pong mabilis, mapuno pag minsan. Kaya dito po pumapasok yung ating mga linkages na tinatawag. Kasi for example po, nung naririnig ko yung usapan ninyo kanina ni Sir Glenn, in reality po, ang NCMH po yung end referral hospital pagdating sa mental health. Pero with the Universal Healthcare Law po kasi ay pinapalakas natin yung ating periphery o yung ating mga rural health unit. Yun nga po yung napag-usapan ninyo kanina, no? Training on the MH gap. So that yung ating mga service user na nakita na halimbawa sa NCMH at follow up na lang po yung kanilang kailangan, babantayan sa pag-inom ng gamot at sa mga sintomas, pwede pong tinitingnan na sa rural health unit. Para po yung ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng specialista, psychiatrist, dahil nahirapan po na ma-diagnose ang ating mga primary care, ayun po yung pumupunta sa NCMH. Yun naman po yung gusto sana natin. Para po yung ating mga kababayan, kung meron po silang mga mental health services sa kanilang mga community or through their rural health unit, ay mas accessible po at mas available po yung services na yun anytime. At siguro kung yung tingin nyo ay nasa early stage pa lamang, okay naman din yung online consultation, di ba? Dr. Boncajes, at saka merong, di ba, merong, alam ko, ang DOH, meron silang 24/7 na pwede mong matawagan pag may mga concern ka on your mental health. So, at least yun muna, ma-assess po kayo ng kausap nyo, yung online consultation, then that's the time na malalaman nyo kung kailangan nyo ba na talagang pumunta diretso sa isang clinic kung kailangan nyo ng assistance or kailangan ng gamot. Ayun. So bukod po sa mga sakop ng PhilHealth package, ulitin lamang po natin ulit, Dr. Boncajes, ano pa yung mga services na ino-offer po sa NCMH? Yes po. Maliban po dun sa mga naka-PhilHealth natin, no, yun po kasing PhilHealth ay isa sa mga serbisyo na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Pero maliban po dun, meron po mga libreng gamot through the Medicine Access Program for Mental Health. This is a program as well po ng Department of Health. Meron din po tayong malasakit center na nagko-cover din sa iba pang mga services na kailangan ng ating mga kababayan. Kung halimbawa at hindi na-cover ng PhilHealth, pwede po sa malasakit center. So, yun po yung ating sa mga services. Pero maliban po dun, ayun nga po, naka-flash po sa ating screen. Ang NCMH po ay merong Child and Adolescent Psychiatry para sa 18 years old and below, Forensic Psychiatry para sa ating mga kababayan na nagkaroon ng mental health condition pero kailangan nagkaroon ng kaso or kailangan ng proseso ng justice system. Meron po tayong Women and Children Protection Unit. Meron po kaming Aged Care and Wellness na ito po yung ating mga senior citizen, elderly, 60 years old pataas.
Meron po kaming neurology services, may mga neurologist po tayo para po dun sa mga mental, neurological, and substance use disorder katulad ng dementia, epilepsy, at ng seizure, tsaka po ng behavioral or developmental disorder. And then, ayan po, no, yung ating iba't iba pang services katulad po ng laboratories, ng admission, ng imaging po, no, radiology, dental po, pharmacy, psychotherapy, psychological services, nutrition. So, ito po yung ilan sa mga serbisyo na meron ng NCMH. Ito po ay yung hospital part ng NCMH. Kasi bukod po dito ay ang NCMH po ay may mandato din na maging training provider para sa ating mga iba pang mga health institution pagdating sa mental health. Meron din po kami mandato na yun nga po, no, pangunahan yung ating sinasabi niyo po kanina, yung NCMH DOH Crisis Hotline. Ito po ay 24/7 na teleponong pwede nating tawagan, lalo na dun sa mga individual na nag-iisip na saktan yung kanilang sarili or magpakamatay. So, meron pong mga trained na responder na pwedeng tumugon sa ating pangailangan para kung kailangan po ninyo ng kausap, ay meron kayong makakausap at matutulungan kayo na navigate doon sa pwede nyong puntahan kung pinakailangan na natin ng isang mental health professional or mental health services. So, yun po yung ilan lang sa mga iba pang serbisyo or programa ng ating NCMH. O mga kapatid, oras po natin 4:40. Patuloy po nating makakasama si Dr. Boncajes at muli po nating makakasama si Sir Glenn ng PhilHealth. Kung may mga concerns po kayo, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari din po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Again, ang ating tanungan hotlines ay 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Oras natin mga kapatid, 4:44 ng hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin sina Sir Glenn David mula po sa PhilHealth at Dr. Rodney Boncajes ng NCMH. At dito na po tayo, Sir Glenn and Doc, para po sa ating callers. Mula po sa Hong Kong pa, si Lorraine Magan. Hi Lorraine! Hello po, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. Ano pong may paglilingkod po namin? Ma'am, ano po? Miss Lorraine? Hello, ma'am. Yes, ma'am. I hear you, ma'am. Apo. Ano pong gusto po ninyong idulog? Ano po ang concern po ninyo? Kasi po yung ano ko, may major depressive disorder. Sino po ang nakakaranas po nito? Ang anak ko po na 17 years old. Anak po ninyo. So, nandito po sa Pilipinas? Mm-hmm. Opo. Nandito po sa Pilipinas. Saan po dito sa Pilipinas? Nasa probinsya po nasa isla ng Semirara. Semirara. Yes po, ma'am. And so far, Miss Lorraine, ano na po ba ang intervention na naunang ginawa po sa inyong anak? Ito yung first week of June, nagpa-check na po siya sa isang psychologist dyan sa may Asian Hospital. Opo. Ngayon po, nakasession na po siya ng 4 session. So, kailangan po yun ituloy-tuloy. So, kaya po nagtatanong po ako sa inyong programa kung may mga free online session po ba kayo about sa psychology. Ayun po. Sir Glenn, Yes, well, I'm sure Lorraine, no, PhilHealth member ka. Tapos, minor pa yung anak niya. Pwede po bang magamit nila dito po sa mental health, yung pong mental health package para makabawas, Lorraine, sa gastusin? Yes po, every check-up po ng psychologist, naka-40 po kami. Oo. Ayun po. At dito po siya, sabi niyo po Asian Hospital, pero nasa isla po siya or dito na po muna siya nakabase sa Metro Manila?
Ay, pinapunta ko po siya doon ma'am sa Manila nung last week ng May. So, nag-start sila ng setup first week of June. So, ngayon, nakauwi na po siya ng isla namin kasi magpapasukan na po by this coming July. So, ang sabi po ng psychologist na nag-set up sa kanya, pwede naman daw po siya i-online session. Kasi lang po, napakamahal po ng bayad, kaya po ako lumapit sa inyo. Opo. Para kahit pa paano po makabawas naman. Opo. I'm not sure paano ba yun, Dr. Boncajes, kasi para po tayo makatulong, kagaya po, kasi the hospital po na nag-aalaga sa kanya, hindi po accredited pa ng PhilHealth. So kung ililipat po, kung okay lang po sa inyo, I don't know, Sir Glenn or Dr. Boncajes, kung tama po na itong sinasabi ko na baka pwede natin siyang ilipat yung consultation sa NCMH and then doon po siya itutuloy ng online. May ganun po ba ang NCMH, Doc Boncajes, lalo na po nasa isla po yung kanyang anak at makukover po ba ito rin, Sir Glenn, ng pagiging PhilHealth member po ng ating OFW na si Lorraine? Kayo muna po, Dr. Boncajes. Yan, hello po, magandang hapon po uli. Yung napaka-particular po nung kaso nung anak ni ma'am, kasi katulad po psychologist po yung tumitingin sa kanya, so kailangan po ay psychological intervention. So yung tanong po natin na meron po ba kaming ganung services sa NCMH for now? Sa ngayon po, meron po kaming psychological intervention. Ibig sabihin po nito ay, sabi nga po natin, kailangan po munang ma-assess ng ating mga doctor sa NCMH bago malaman ano yung susunod na intervention or treatment na ibibigay sa kanya. So, yun pong doctor din na magsasabi na kung for psychological intervention, i-refer po siya sa ating mga psychologists. Sa ngayon po, dahil kasimula pa lang po nung programa namin nitong mga nakaraan, bago-bago pa within 5 years or 3 years, nung ating psychological section na nagbibigay ng psychotherapy, hindi pa po kami makapag-online sa ngayon sa dami din po ng ating pasyente. So face-to-face po kami ngayon pagdating sa intervention through our psychologists. Kaya po yung pong particular na kaso ng anak po ni ma'am ay nga po siya, medyo mahirap ng konti in the sense na pwede po yung online consultation kung provided po sana ng ibang institution din na pwede mag-online. Pero sa amin po kasi kung psychologist ang kailangan dahil yun po yung kumakausap sa kanya, ay face-to-face po ang aming mga psychologist sa ngayon. Pero dito po sa hospital na to, Sir Glenn, may tutulong po ba yung PhilHealth membership ni Miss Lorraine para sa anak po niya? Well, Ma'am Cheryl, since ang Asian Hospital po ay hindi po currently contracted for mental health, hindi po namin siya mababayaran yung Asian Hospital. But if kung kailangan po, like for example po, may mga kaso po na kailangan ng admission, i-admit po siya, mababayaran po yon in other program ng PhilHealth, which is the all case rates. Now, kung outpatient naman po, tulad ng nasabi ni Doc Boncaje, kung kailangan po siyang i-assess ng psychologist, neurologist, or psychiatrist, doon po papasok yung specialty mental health benefit package. So, it's part of the benefits po na i-assess po siya ng mga espesyalista, and based on the assessment po, kung ano pong specific intervention ang kailangan, it's part na rin po ng benefits package. But for that po, currently po, for NCR, they can avail at the National Center for Mental Health. Or kung sa isla po, perhaps pwede po silang makipag-reach out with their LGU. They can ask po yung ating DOH regional office kung saan po maaaring may mga trained na MH gap, tulad na nasabi ni Doc Boncaje, na maaari rin pong tumingin at ma-refer po sila sa mas malapit po na pasilidad na pwede pong magbigay ng serbisyo for mental health. Since Ma'am Cheryl, meron din naman pong programa ang Department of Health. So we complement naman po with Department of Health. And kung kailangan po at the community ng services, maaari po sila makapagbigay ng gamot, which is being procured naman po by the Department of Health. So, Miss Lorraine, ayoko pong masayang yung tawag niyo po, lalo na po't nasa Hong Kong kayo. Sir Glenn or Dr. Boncajes, pwede ko po bang kunin yung contact number po ni Miss Lorraine or pwede po ba naming i-refer directly po sa inyo? At least mag-guide lang po natin, hindi man po siya
mapapakinabangan pa at this point yung ating mental health package. Pero yung pong ibang programa pa ng ating pamahalaan, lalo na po OFW po si Lorraine, na itinuturing po natin silang mga bagong heroes natin, sana po ma-assist po natin siya para mas gumaang yung gastusin po niya para po sa kanyang anak. Miss Lorraine, is that okay? Sir Glenn and Doc Boncajes. Miss Lorraine, wag niyo pong ibababa, ibibigay, kukunin po ni Susan yung mga detalye niyo po, and will directly give your number to Dr. Boncajes and Sir Glenn para po tingnan po natin kung ano po yung ma-extend na tulong po sa inyo ng pamahalaan para mas mapagaan nga po yung inyong gastusin. Okay. Okay po, Miss Lorraine? Opo, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Susan, ikaw nang bahala, ha? Thank you. Dito na po tayo sa ating next caller mula naman sa Legazpi. Kasama natin si Roger. Hi, Roger. Hi po, good afternoon po. Good Ma'am Cheryl, Doc, and Sir Glenn, and sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po ng Sagot Kita. Salamat po sa inyong pakikinig. Ano Opo. pong may paglilingkod namin? Ako po ay isang PWD with multiple disability. Opo. Ang tanong ko lang po, Ma'am, Doc, and Sir Glenn, ano po ang ibig sabihin ng Stockholm Syndrome? And sino-sino po ba pwede magkaroon ng ganitong syndrome na to? Dr. Boncajes? Yes po. Ang tanong po ni Sir ay, ano po yung... Tungkol po sa Stockholm Syndrome. Opo, kung ano okay. po daw ito. Okay. So, yung Stockholm Syndrome po, no, sa pagkakapaliwanag sa layman po, no, para maintindihan na lahat. Isa po siyang psychological condition na kung saan yung biktima ay nakaka-identify or mas nakaka-relate dun sa kanyang abuser at saka dun sa kanyang sa nag-abduct sa kanya at kung ano yung gustong mangyari nun. So, sino ba nagkakaroon ng ganong klaseng ganong klaseng sitwasyon or condition? Actually, pag tinignan natin yung bilang, kung bilang ang pag-uusapan natin, wala kasi tayo yung talagang tiyak na survey pa na may kinalaman sa Stockholm Syndrome. Although, yung ating DOH, nagkaroon na ng initiative na mag-identify ilan yung may depression, anxiety, pero itong Stockholm hindi siya nakasama sa mga tanong kasi napakaliit lang ng porsyento kasi syempre hindi naman lahat ay merong experience pagdating doon sa pagiging biktima or na-abuse or na-captor or parang na-isolate ng isang kumuha sa kanya. So, ayun po, no, hindi po siya technically diagnosis din. So, syndrome po siya. No? So, ibig sabihin, ito po ay kalipunan ng mga manifestasyon ng pagbabago sa pag-uugali. Pero definitely po ay kailangan siyang makita ng isang mental health professional para malaman ano yung mas malalim na naging epekto nito sa kanya, para malaman kung meron na nga ba siyang iba pang kondisyon na diagnosable para sa isang psychiatrist. Kasi ito po ay syndrome. Ito po ay palatandaan ng mga pagbabagong nararamdaman. Pero hindi po siya, wala po siyang diretsyon na equivalent pagdating sa kondisyon or sakit. Ayun po. Ayun po. Ayun po, Roger. Ay, opo, ma'am. Natanong ko lang po kasi, ma'am, kasi po matagal na rin po akong blind kasi 10 years na po. Lagi po ako nakakulong lang sa loob ng bahay at bihira po kasi ako lumabas. Kaya po, naitanong ko lang po yun, ma'am. Pero okay naman po sana kayo. Ay, okay naman po, ma'am. Oh, that's good. Napakaganda nga po ng mga programa sa Radyo 5 nung na-discover ko po yan. Kasi po, yun po yung outlet namin ng mga bulag. Katulad ko po, nalilibang po ako. Ay, And it's good to know po. natutuwa rin ako dahil last week po, ma'am, nanalo rin po ako dyan sa last Thursday sa programa niya rin po. Ay, Opo. that's good po to know. Sige po, Opo. salamat Sir Roger. Mag-iingat po Maraming kayo. salamat po, ma'am, and God bless po sa lahat. Salamat. Okay, kasama naman natin mula Subic si Lalaine. Hi, Lalaine. Hi po. Hello po sa inyo. Hello, anong may paglilingkod namin, lalo na ni Dr. Boncajes siguro kasi ang concern mo, pagtulog. Yes po. Hi, Doc. Concern ko lang po kasi sa isang linggo po kasi parang 3 araw po kung walang sleep. Consider disorder po ba yun or may something na kailangan? Consider po na umiinom na ako ng melatonin. Hindi umi-epekto. Lalaine. Actually,
yung Miss Lalay, no, yung mga concern about sleep, isa sa mga pangunahing complaint or parang nagiging manifestation na or parang dahilan kung bakit nagpapakonsulta ang isang individual sa isang specialist. Kasi marami pong kondisyon na pwedeng ang manifestation ay pagbabago sa tulog. Kasi yun din pagbabago sa tulog, marami din siyang forma. Pwede siyang nahihirapang matulog or magsimulang matulog, nagpuputol-putol ang tulog, maagang nagigising kaysa sa dati niyang tulog, hindi maganda yung kalidad ng tulog, iba yung mood pag nagising, mas lalong napagod. So, marami pong pwedeng maging pagbabago pagdating sa tulog at marami din pong kondisyon ng manifestasyon ay tulog. Hindi lang po siya psychiatric or mental health condition. Kasi meron pong iba na mga medical ang rason, no? Kaya pala hindi nakakatulog ng maayos ay yun pala, no, nagkakaroon pala siya ng sleep apnea, yung nahihirapan pala siyang kuminga sa gabi. So, pag ganito po, ang palagi po natin sinasabi ay, syempre po, no, iwasan po natin mag-self-medicate or uminom halimbawa ng mga gamot na sa palagay natin ay hindi natin alam kung ito ba yung dapat nating inumin. Although sabi natin, si melatonin ay over-the-counter. Pero ayun po, no, mas maganda na po yung magpatingin tayo kasi kailangan po tayong evaluate. Marami pong mga kondisyon, hindi po natin mabilang yung mga kondisyon na ang manifestation nila ay problema sa tulog. Pwede din po kasi siya na, kunwari lang po, no, halimbawa lang ng mga kondisyon, pwede po siyang parte ng depression, pwede po siyang parte ng anxiety, pwede po siya ng parte na may gumugulo sa isip, nagtatamang hinala, may bumubulong kaya hindi makatulog. So psychosis po yun. Pwede din po siya na insomnia talaga, no? Walang ibang dahilan kundi talagang yung sleep architecture yung nagkakaroon ng problem. And again nga po, sabi natin, pwede din siyang medical, no? Meron palang hormonal problem na ang manifestation ng insomnia, meron palang yun nga, no, structural problem sa ilong or sa baga, kaya pagdating ng gabi, pag nakahiga ay hindi nakakakuha ng maayos na tulog. So, ano po tayo, no, pag nakita po natin na siya ay nakakaabala na sa ating ginagawa sa araw-araw, definitely yung tulog yun, no, o kaya ay nakakaapekto na sa productivity natin, no, dahil sa hindi tayo nakakatulog ng maayos, hindi tayo makapag-isip, bumabagal tayo sa ating trabaho, nakakapag-absent tayo, naapektuhan yung pakikisama natin sa iba, no? Nagbabago yung mood natin pag hindi tayo nakatulog, nagiging masungit tayo or palaaway tayo. Ito po yung mga palatandaan na kailangan na natin magpakonsulta. Kasi ang ibig sabihin po nun ay nagugulo na niya yung pangkaraniwan nating ginagawa sa araw-araw. Kasi pangkaraniwan lang naman din po na pag minsan ay napupuyat tayo, di ba? Kasi merong dahilan para tayo mapuyat. Dumaten tayo ng kunwari, nakiramay tayo sa patay, so hindi tayo nakatulog kaagad, pero panandalian lang. Pero kung nakikita natin na paulit-ulit na nangyayari yung ganong klaseng pattern ng problema at nakaka-apekto na to sa functionality natin, doon po tumataas yung tsansa o yung risk na siya ay nagiging ng condition or disorder. Kaya, konsulta po tayo for that. Konsulta ka daw. Lalaine. Ano po, sa psychiatrist or sa psychologist? Ano po ba, saan po ba ako siguro pwedeng psychologist muna, no, Doc? Ano ba? Kung ang sagot ko po diyan kung sino po yung pinakang accessible at available sa inyo. Kasi syempre po ang pagkakaiba po ng psychologist at psychiatrist, pareho po sila nag-i-evaluate ng mental health condition at nagbibigay ng intervention. Only that, yun pong ating mga psychiatrist, dahil sila po yung doktor, sila po yung pwedeng magbigay ng gamot. So kung halimbawa po, no, ang iniisip nyo po ay parang kailangan ko po ng gamot para matulungan ako sa pagtulog ko. Baka pag ganun po yung ating ideal or goal sa consultation ay sa doktor po tayo lalapit. Psychiatrist. Ayan po. Lalaine, thank you. Okay po. At Thank sana, you po. magpa-consult ka para hindi ka rin too dependent sa mga ininom mo. Baka mamaya, hindi naman din talaga nakakatulong. It's best na consult muna a psychiatrist. Okay po. Thank you po. Thank you, Salamat po, Lalaine. Doc. Naku, wala na tayong oras dun sa ano. Doc, ito Sir Glenn, iano ko na lamang, tinatanong ni Laila Santos kung covered ba yung gamot daw po dun sa mental health package. Opo, tulad po ng nasabi ko, no, ito po ay kasama po at ito po ay kino-complement po natin yung programa ng Department of Health. So yung DOH po, sila po ang bumibili ng gamot para po sa mga merong mental health access program at saka MH-GAP facilities. At ito naman po ay kino-complement po ng PhilHealth benefit. So kung pumunta po kayo sa isang contracted health facility for mental health, kasama na po yung gamot na ibibigay po sa inyo.
Okay. Kapos na po kami sa oras. Sorry po dun sa mga hindi po natin nabasa na mga messages. Pero nakita ko marami silang concern, Dr. Boncajes, yung stress sa buhay, financial, ito pong mga ganito. Ayaw po naming maliitin, yung inyo pong pinagdadaanan mentally. Malaking bagay po yung ating pananampalataya sa Panginoon. So on Friday, susubukan po namin na dyan po i-focus yung ating, meron po kasi kami every Friday dito sa Sagot Kita, spiritual health ang ating tututukan. And I'm sure Dr. Boncajes, hindi niyo po may pagkakailan na malaking tulong yung faith para sa estado ng ating mental state po or yung mental health natin. So tutok po kayo, but then again, you could always call, may mga hotlines po ang NCMH, hanapin nyo lamang po sa Facebook or sa kanilang website, or ang DOH po, again, may 24/7 po na pwede tayong matawagan. Ang DOH po, alam ko po yan. And we will have another episode on this. But then again, maganda po na may nagsimula na. Bago pa lang, pero at least nasimula na naging bahagi na po ito sa mga packages na ino-offer ng PhilHealth. Sir Glenn, sana sa susunod na pag-uusap po natin, mas marami ng accredited facilities, dito po para matugunan yung mental health po ng mga Pilipino. Thank you for joining us. Kapos na po kami, Sir Glenn David ng PhilHealth and Dr. Rodney Boncajes ng NCMH. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At samahan niyo po na kami. Ako po'y magbabalik na. Kakayanin to. Tatayo tayo. Mamaya po sa Frontline Pilipinas, 6:25 po sa TV5, of course, at dito rin sa True FM. Dito po, sama-sama tayo ulit bukas dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita.